Diyos ko mga ate at kuya, hindi ko talaga kinakaya. May bago na tayong Mar Rojas. Siya na ba ang bagong Mr. Palengke? Nag-iikot eh. Trabaho ba niya ito? Ha? Trabaho ba ito ni Speaker Martin Romualdez na mag-ikot sa Kamaynilaan sa mga palengke? I-check ang presyo ng mga bilihin. Ano ang kaya niyang gawin para mapababa ang mga yan? 'Di ba? Ang singil sa ating mga prime commodities, lalo na itong pagkain. Oh, ikot match siya. And syempre, kabuntot ang media. So, syempre naka navy blue, di ba? Ito nga, balita yan ng Manila Bulletin. Hold on. Naka navy blue siya, with, navy blue kulay niya yan eh, MR, di ba? Combination ng blue and pula. Martin Romualdez. Ngayon pa lang talagang, sabi nga ni Pangulong Duterte, pumupustura na. Deadma siya, no? Deadma siya sa batikos. Go lang siya ng go. Sino ang nagpapayo kaya dito? Hindi kaya si Ahas? Hayaan mo nang batikusin yung mga ano mo, yung mga cup noodles mo, yung mga kape mo na may MR, yung tarpaulin mo. Go lang! Go, go, go! Deadmatology sa mga bashing. No bashing, it's for fun. Of course! Sabi ni ano. Diba? And take note, mukhang nahawa na si ano, si Congressman Tulfo. Congressman na yan si Erwin Tulfo na kini-question ni SAS. Hindi nga yan naging DSWD secretary dahil nga sa kanyang okay, medyo nagets ko na. Hindi nga siya naging DSWD secretary si Erwin Tulfo na naka-blue na rin. Alam na this, di ba? Birds of the same color, yes. Dahil sa kanyang citizenship, American citizen daw yan eh. Bakit siya ngayon congressman? So kapag congressman, pwede American citizen? Ano to? Bakit pinayagang maging congressman si Tulfo at ngayon kasama pa ni Tamba? Bakit parang sinusuway na ang batas ng Pilipinas? So since nabigyan ng pagkakataon na maging congressman at hindi secretary dahil nga sa citizenship na na-question, dumikit na lang kay Tamba para may posisyon pa rin sa gobyerno si Tulfo? Nilamon na ba ng sistema? At sino ang halimbawa ng sistema? Ayan nga po. Si Tamba nag-iikot. House Speaker Martin Romualdez and ACT-CIS Representative Erwin Tulfo conduct a price inspection of primary commodity. So ano nangyayari dito? Are they policing the retailers? Pinupulis nila, binabantayan nila, at kapag hindi sumunod sa price cap, price ceiling, ay ano, ipapasara ang suking tindahan? Sa Farmers Cubao pumunta, syempre matao dyan, weekend or long weekend kasi ginawa ang holiday ni Kuting. Ikot-ikot match, tanong-tanong sa special rice 65. Panahon ni Tatay Digong 40 lang yon, 43 pesos. Nakakabili ako ng Crystal Dinorado ng halagang 40, 45. Ngayon 65. Dagdagan nyo pa ng number 4 para masaya si Kuting. Inspection, tanong-tanong. O, humawak ng itlog. Diyos ko po, magiging meme ito. Pakigawa ng meme ito, mga ate at kuya. Hawakan mo ang itlog kong dalawa. Yeah. Ano ang sinisipat mo dyan? 9 pesos? Nakikita ba yung 9 pesos ang itlog ngayon? Ay, hindi na. Total, kamot naman ako ng kamot ng allergies ko. Malamang may salamat po, malditata. Pambili ng itlog. Alright, labis ng konti, Ate Malditata. 9 pesos. Akala ko 90 pesos eh. 9 pesos? Nakakabili ako dati ng itlog, 5 lang eh. 5 pesos. Nung maliit nga ako, 2 pesos lang itlog eh. Libre nga yan, may alaga kaming manok. 9 pesos, sinisipat siguro, alin-ika dito ang bugok at hindi. Talagang poging-pogi sa picture. Take note, may mga mic. Ayun nakikita nyo, mahabang to sa taas ng itlog. Mic yan, ng media. I think News 5. There's another mic. Ito. Mic din ng, I think GMA yan. Di ko masipat. Zoom nga natin. GMA nga. News 5. Kabuntot ang media. So, sa mga pag-iikot pa lang to, mga ate at kuya, ay ini-inform agad ng politiko ang media beforehand. Mag-iikot kami sa Farmers Cubao ha. May contact, no? Anong klaseng politiko kaya yung ganyan?
Bakit si Tatay Digong nakakapagmotor ng madaling araw? Wala namang kabuntot na media. Agree kayo? Di ba si Tatay Digong, kapag gusto niya mag-unwind, lumabas ng palasyo kasi puro multo naman dyan, mag-iikot si Tatay Digong, magmomotor dyan sa kahabaan ng EDSA kung saan-saan man. Walang medyang kabuntot. Magugulat ka na lang, in-upload na ni Senator Bongo, or maybe may kumuha ng video for PRRD kasama niya sa pagmumotor. Minsan si Banat Bayata nakasama ni PRRD sa pagmumotor. Walang media. Bakit kailangan ng media? Kung ang purpose ng kanilang pag-iikot ay para sa maybe sa price monitoring, halimbawa singhalan ang tindahan, ang mahal naman ng singil nyo, bakit po? Anong pwedeng gawin namin para magmura yan? Kapag ganun, ba't kailangan ng media? Hindi makapagtrabaho ng walang media? O ano pa mga picture? Diyos ko po, si Tulfo, ayun, hawak. Diyos ko po, baka mamaya may COVID yung kamay mo. Martin Romualdez, panindang yan, hawak ka ng hawak, di mo naman binibili. Either you transfer di ba, the virus sa food na nilamos mo ng nilamas, or you'll get salmonella from the food you're holding. Para lang gumanda ang kuha mo sa picture. Ayun, mga tao nakikiusyoso. O hawak-hawak, hawak-hawak. Pwede mo naman hindi hawakan dyan. Ano papapogi ito? Magkano po ang kamatis? Kumusta po ang inyong paninda? Bakit po ang mahal ng presyo? Sasabihin ng tinde. Dapat ganito siguro yung takbo ng ganap niya, no? Without media, di ba? O, sige na, gusto niya ng may media tutulagbihis sila ng Bloom dalawa. Bakit po ang mahal ng inyong paninda? Dapat siguro ganito kung talagang matinong politiko siya, no? Wala nang hawak-hawak. Para lang palabasin na hindi ka nandidiri sa paninda. Pagkain yan, mandidiri ka. Sige nga, hawakan mo yung isda at karne ng baboy. Sige nga. Yung mga tuyo nga dyan sa tindahan, hawakan mo nga. Kumawa ka na rin lang ng itlog. Why not? Malansa ang itlog. So ano ang papel ni Tulfo? Baka gusto ring maging senador. Kaloka, no? So again, ganito lang siguro yan. Kumusta po ang inyong paninda? Bakit po ganito ang presyo nyo? Mahal po kasi ang pinagkukunan namin, sir. Sabihin ng mga nagtitinda. Bakit? Sino ang distributor nyo? Pwede nating tanungin. Ito po, si ganito ganyan. Kukontakin po namin, tatanungin namin kung diretso nilang binili sa farmers. Bakit ang mahal? Siguro, kung mahal talaga ang kuha sa mga farmers, bakit naman minamahalan ng farmers ang paninda nila? Halimbawa, ang bigas ang kuha ay 30 sa farmers, bakit 50 ang tinda ninyo or 65? Ay kasi po yung transpo yung logistics, di ba yung pagbiyahe ng bigas na yan sa barko, sa sasakyan. Di ganito na lang po ang gagawin namin para makamura, para hindi po magmalang inyong paninda, ma'am. Papangako po namin ito sa inyo, ha, na tutulong ang gobyerno maybe mag-provide ng barko para sa transportation or maybe discount sa mga farmers na yan. Ate Marisa, thank you. Para hindi maging mahal yung gastusin ng mga, 'di ba, ng mga traders ganyan. Para pagdating din dito sa inyong tindahan dito sa palengke ay kahit ibenta nyo ng hindi kamahalan, kikita pa rin kayo. Ay ano yan, sipat-sipat lang dahil ano ang goal ng mga to? Ano ang agenda? Sa pagpunta ba nilang to ay mapapababa nila ang bilihin? Hindi po sila aaray sa presyo. Baka nga kung mamili to, hindi naman sa wet market. Sa tingin nyo ba, si Tamba namimili sa wet market? Si Tulfo namimili sa wet market? Baka first time nga lang nila pumunta dyan. Or every time na gustong mangampanya or magpapogi. Saan kaya bumibili yan? Malamang doon sa mga marketplace, sa Robinson Supermarket, sa SM Supermarket, sa mga social na mga marketplace, sa mga sa aircon, right? Aircon supermarket. Hindi mo makikita dyan ako nga mga ate at kuya, not to brag, ayokong pumasok sa wet market. Or at least sa mga isdaan at babuyan or karnihan. Doon lang ako pumupunta sa gulayan, hindi masyadong malansa. Anyway, may pagka-vegan naman ako. So, paminsan-minsan lang ako kumain ng isda, ng karne, gulay-gulay ang yung principesa. Hindi sa yun, ayokong mamalengke. Magpe-face mask siguro ako, no? Yeah, pwede mo namang gawa ng paraan kung gusto mong kumain nga ng karne or isda. And then nung ako ay naging kasambahay kung nakwento ko sa inyo, yung ako nagyaya ng bata na napasok sa Lasal, hindi naman kayaman ng pamilya yun, okay, millionaire, pero middle class, hindi sila namamalengke, meron silang kasambahay, ako.
Ako na dating tsutulong, chimini ako ang namamalengke. Ang boss ko hindi yan papasok sa palengke. Ano mga kautotan? Sa SNR daw namamalengke. Ano fa? Ano fa? Oh. So sige, ano, oh, may pagkawak ako, Diyos ko po, ang pokining ini. Ako ang nanggigigil. Para lang poging-pogi sa picture, is that so? Hawak-hawak sa bigas, sir. Baka yung kamay nyo may dalang virus. Ako pag tumitingin ako ng bigas, hindi ko para hawakan. I don't know, baka strategy ng iba yan. Ako pag tumingin ako ng bigas, tingnan ko lang yung pangalan. I don't wanna buy this kind of rice. Hindi ito maalsa. Ay, ano to, guhit sa lalamunan, dry itong bigas na ito. Doon ako pupunta sa malambot, sa jasmine, sa dinorado. Oh. Kasi ano ko yan, prinsipyo ko yan, mga tet kuya. Maybe yung iba, wag na lang gumaya, no? Ako naman ay matipid kumain ng kanin, so bakit hindi ako bumili ng maganda at masarap na bigas? Right? Dati nga nagba-brown rice ako, nagre-red rice. Ang sinapapa nga naka-black rice pa. Kasi wala, gusto lang nilang masarap naman eh. Very unique mga ganong klaseng bigas. Oh. Hindi mo na nga ma-afford ang mahal na ulam, may magtitipid ka pa sa bigas, ay kumusta ka naman, di ba? So bibili ako ng masarap na bigas, hindi ko para hawakan ang bigas na, well, diskarte siguro, ewan ko, diskarte ng iba yan eh. Anong klase itong bigas na ito, bakit parang putol-putol na, kalahati na, Diyos ko po, lamog na lamog tong klase ng bigas. Anyway, style nila yan eh. Ano magagawa natin? So, oh yan, sige, hawakan mo, Martin Romualdez, hipuin mo ang longganisa! Lamasin mo nang magkasalmonela ka. Gigil match. Ako, lalo akong igugurgur nito. Talagang kasama na ako sa Oplan Tumba. O sige, lamasin mo yan. Hinawakan kaya? Hindi naman niya hinawakan. Ayun yun. Eto pa nga, meron pa. Tulfo kasama na talaga dito din. Ang mga itlog. Baka humawak siya! Anak ko, hindi hinawakan. Okay, nandiri naman. Hindi niya naman, tinuro lang yun ng gano'n, tinuro lang. Parang malapit ka na maging kahawig ni Juana Change, Speaker Martin. Si Juana Change, di ba yung dilawan na mataba? Di ba, tingin-tingin na lang siya, inspection, di niya. Buti naman di mo inawakan. Si Tulpo, ano ba? Ano yan, buntot-buntot ka na. Dahil napagbigyan ka maging kongresista, ganun ba yon? So, paano ba ito, ha? Bakit hindi ito ginagawa ng presidente ni Kuting? Si Kuting parang talaga no. Si Martin laging active no. 'Di ba ang trabaho ng mga kongresista ay gumawa ng batas? Baka ikatwiran nila na kaya kami pumunta ng palengke para makagawa kami ng batas para magmura ang bilihin. Simple lang ang dapat nyong gawin, sir. Hulihin nyo ang mga sindikato, mga smugglers, hoarders. Baka kaya nagmamahal ang itlog, may nagho-hoard na rin yan, ha? Kaya nagmamahal ang karne. Bukod sa merong African swine flu, baka may nagho-hoard ng karne. May mga cold storage facilities. Lalo ngayong magpapasko. Malamang hindi lang 400 ang kilo ng karne ngayon. Manghuli kayo ng smugglers, huwag yung mag-iikot kayo sa palengke. Ano ang magiging impact ng pagpunta nyo sa palengke? Ano ang magiging epekto niyan sa mga mamimili? Ang epekto lang yan para iparating nyo sa taong bayan na kayo ay pangmasa, hindi kayo nandidiring pumunta dyan sa pamilihang bayan. Trabaho nyo bang mag-ikot dyan? This is micromanagement. Is that right? Mag-utos kayo ng staff nyo na hindi na kailangang humawak-hawak ng bigas at magpapogi. Mag-utos kayo ng staff nyo, ikot sa palengke, tingnan yung presyo. Baka mamaya mahal-mahal eh. Gagawa tayo ng ng suggested retail price. Picturean nyo, kaya mag-live kayo para makita ko. You don't have to be there unless gusto nyo talagang makita ng taong bayan. At mapicture may kabuntot pang media. Siya na ba ang susunod na Mar Rojas? Okay lang ba sa inyo na maging siya ang maging second siya ng Mar Rojas? Para ma-shoot natin sa Inidoro? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe rin po kayo.